Magandang buhay po mga followers, viewers. Ito na nga po ulit ko guys. Nandito po kami ngayon ng family ko. Part 2 na po ito. Nung nakaraang video namin, nung next ano pa yon, linggo ngayon. Ito yung ngayon lang po. Nangyaya ako ng aming anak na mag-inasal. Kaya ito po, punta kaming inasal. Kaming family, kaming tatlo, mag-iina, ng pamilya. Kasi doon daw siya nakakain ng marami, sabi ng anak namin na panganay. Kaya ito po, punta kami ng inasal. Habang naghihintay sa order namin, kanyang mama, ay ang kukulit ng aking anak na ito, ang kulit. Nag-iisa kong anak na lalaking ito. Kaya ito na nga po guys. Kaya nga medyo pinas-forward ko na po at medyo may kahabaan po itong video ito. Kaya kung hindi ko ipapas-forward ay baka antukin naman ang mga manonood ko. Kaya medyo pinas-forward ko na. Kaya ito nga guys. Ako ay sinubukan kong kumain ng kahit 5 kanin lang siguro ay hindi ko pala kaya. Hanggang 3 rice lang ako guys ang nakain ko. Ang anak namin guys na lalaki ay nakasa't kalahati. Ang misis ko naman nakatatlo din. Dahil gutom na nga din, 2 silang nakain. Yung baby namin. Kaya nga guys, ang aking anak may kalakasan din niyang kumain nga ayan. Dito nga pag kami napuntang inasal, dito lang nakakain ng madami. Pero dito sa amin sa bahay, hindi siya makakain ng marami. Mahina siyang kumain. Kaya ayun nga, nagyaya siya sa inasal at doon daw siya kakain ng masarap-sarap. Sa bagay, kung minsan naman nga lang din mangyari. Hindi tara, punta tayo. Sabi ko sa aking anak, yun nga po, natuloy nga aming yayaan. Ayun nga guys, nakakaway-kaway pa ako dyan, napatingin pa guys yung babae sa akin. Dahil nakaway ako namin akong kanin. Dito nga guys, sa inasal guys, kinamay-kamay na namin guys. Wala nang hiya-hiya. Yan guys, 3 kanin lang yan guys. 3 na yan kinakain ko yung rice na yan. Wala nang hiya-hiya ngayon, kutsa-kutsara pa. Wala nang kutsa-kutsara. Hindi na kailangan kutsa-kutsarain yan. Kamay-kamay na. Hindi na uso ngayon ang pasosyalan. Basta nagugutom, bakit ka hindi? Mga sosyal, kailangan lang yan gawin sa mga mayayamang tao. Pero sa katulad naming mahihirap, hindi na kailangan ng mga kutsa-kutsara. Kamayan na yan. Ako proud ako na ako'y mahirap. Dahil dyan talaga ako sanay. Dyan ang kinamulatan namin pamilya. Sadyang naman kami mahirap na ang buhay. Kaya nga lang, siyempre, noon at ngayon, iba-iba na. Kaya nga kahit pa paano nakakaraos-raos naman. Hindi naman ganong pero mas gusto ko pa ang ganitong buhay. Ayaw ko nung kinakailangan na ganyang pasosyalan. Kahit kung ako man ipagpapalain ng Panginoon na ako'y magkakaroon din ng mga katulad ng mga mayayaman dyan, hindi ko iiwan ang aking kinamulatan. Kung ano yung aking kinamulatan, mahirap ng buhay, ganun pa rin ako. Hindi ako kailangan magsusuot ng magagara diyan. Magpagandang lalaki, mga ganyan-ganyan. Mahalata ko lang like yung pera. Para saan? Para sa ano? Hindi naman kailangan ng gayon. Ang mahalaga ngayon masaya ang buhay. Kung meron ka man talaga at nakakaluwag-luwag, pasalamat ka sa Panginoon. At dahil kung hindi dahil sa Panginoon, hindi ka magkakaroon lahat.
kundi dahil sa Kanya. Kaya hindi pa rin dahilan para maging sabihin naranasan ko na ang hirap ng buhay noon, kaya gusto ko mang maranasan ngayon ang pagiging isang piling still mayaman. Ganun kasi ang iba Ang ibang mga mayayaman na ngayon, karamihan na ngayon, iniiwanan nila yung kanilang mga datihan. Nagpapasosyalan na sila kahit sa mga pero sa kanila yun. Iba ako. Kung ako may magkaroon din ng mga katulad ng sa kanila, hindi ko pa rin iiwan ang aking mga kinamulatan. Ako nga guys, nakataas pa ang paa dyan ang aking binaba ko lang at gawa nga ng misis ko, baba ko daw. Pero sanay talaga ako na kumain, laging nakataas ng isang paa. Dahil yun ang aking nakamulatan Ayun nga guys, ang misis ko guys, mag-aalim na buwan na ang tiyan niya. Kaya malakas din siyang kumain, gawa ng baby namin. Malakas din kumain ng baby namin, kaya mabilis din siyang magutom. Kaya palagi siyang laging may pagkain. Hindi maaari ang wala. Kaya salamat sa Panginoon. At binagkalooban na naman kami ng panibagong baby namin. Talagang ito'y pagpapala ng Panginoon sa amin. Nagkaroon ng kasunod ng aming nag-iisang anak. Binigyan niya agad kami kasi matagal na rin namin yung pinapangarap natupad na. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa Lord sa mga biyaya niya pinagkakaloob sa amin, sa aking pamilya. Hindi niya kami pinababayaan. Nalalayo kami sa mga karamdaman. Tigit sa lahat, kung ano man mga bagay ang maibigay ko sa kanila, hindi sila nagreklamo. Kung ano man pagkain namin, yun ang aming pinagsasalusaluhan. Salamat po at sa iyo Lord, at mga pagpapala mo binagkakalob sa amin ay siksik, tiglig at umaapaw. Kaya sa mga viewers ko at followers, patuloy lang kayo na magtiwala sa ating Panginoon. Bagaman tayo nagkakasala, pero ang pagkakasala talaga hindi yan naiiwasan. Pero sa mga tao talaga na nagkakasala ay sana, ako nga sa totoo lang sabihin ko sa talaga, kahit ako'y taong makasalanan pero hindi ako nakakalimot sa ating Panginoon. Hindi ko siya nakakalimutan.